Okay, magandang umaga. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about random variables and probability distribution. So, dalawang topic ito for 1 week. Pag-usapan natin in just 15 minutes. So, ang random variable natin, ito yung mga result ng mga research natin or mga tinetest natin. So, nagre-represent tayo ng isang variable or letters na depende kung anong magiging resulta. So, mga countable ito. So, depende nga lang kung ano yung value kasi nag-change ito. Ano yung klaseng dalawang random variable? Ito yung discrete at continuous variable. Ito yung mga random variables natin. Pag sabihing discrete, ibig sabihin countable ito. While yung continuous, nagbabago or infinite values. Depende sa statement. Halimbawa, discrete, number of ripe bananas in a basket. So, mabilang mo kung ilan yung bananas na nasa loob. So, mabilis mo lang makount yung number of ripe bananas in a basket. Tulad din ng number of COVID-19 positive cases at number of defective batteries kasi nga mabibilang. Ito naman sa continuous natin pinagkakaiba dito. Halimbawa, voltage ng batteries. Voltage ng batteries, nag-iiba yan, lalo na kung paluma na yung battery, di ba? Yung voltahe niya nagbabago sa darating pang araw or panahon. Yung weight ng newborn in hospital, hindi siya fix kasi lumalaki yung bata. O yung ibang bata, hindi naman fix kung anong weight niyan, paiba-iba. At yung amount ng sugar sa coffee, ganun din. So, madaling identify yung continuous at discrete. Punta tayo sa probability distribution. Bakit pinagsabay ko to? Pinagsabay ko to kasi halos parehas lang to. Parang magkasabay to. Kasi continuation lang siya ng random variables. So, ang random variables, ito yung result. Ito naman, kung gaano kadalas yung result na yon lalabas. So, frequent. Kung gaano siya kadalas makikita. So, para mas madaling maintindihan, example tayo. So, magtotoss tayo ng coin. Yung bibilangin lang natin kung ilang beses siya maglalabas na tails. Ito yung head, yung sa harap. Yung tails yung sa likod. Para mag-gets nyo lang yung sinasabing tails. Kasi wala namang buntot yan eh. Anyway, bibilangin lang natin. So, anong unang possibilities? Parehas head, di ba? So, gagawa lang tayo ng table. Gumawa lang ako dito kasi yung output ko hindi masyado kagandahan pag gumawa pa tayo ng table na ganyan. So, ito, gawan lang kayo ng table. Alam ko maganda yung output nyo. So, ano yung unang lalabas? Pwede yung unang coin, naka-head na siya. So, sulat nyo lang dito head. Isa dito head. Anong pangalawa? Pwede ding head siya dito tail. So, isulat mo lang dito head tapos tail. Yan yung naging outcome natin. Yung pangatlo, remain, ito naman yung babaliktad. Ito naman yung tail, dito naman yung nasa harap. So, tail and head. At yung pang-apat, dalawang tail na yan. So, ilang tail dito yung na-count natin? Yung posibleng lumabas? Wala. Dito, isa lang. Dito, isa lang yung tail. At posibleng dalawa yung lumabas dito. So, ang paggagawa ng random variable, magbigay ka lang ng conclusion. Ano yung conclusion? Ito yung variables natin na lalabas, posible 0, 1, and 2. 'Di ba? Ito lang. Ganyan lang kadali yung paggawa ng random variable. So, ito ang posibleng mga lumabas sa pagtos mo ng coin or sa experiment mo. Wait, nasulat ko yan. After nito, syempre, napakadali lang, probability distribution. Paano gawin to? Gawa ka ulit ng table. Gagamitin mo lang yung data dito. Ito. Kaya nga pinagsabay ko na siya kasi para di na tayo umulit ng solution dito. Kasi magkasunod lang talaga siya. Ano yung mga posibleng lumabas natin dito? 0, walang lumabas na tail. 1, isa lang yung lumabas. Isa lang din naman yan. Tapos pwedeng dalawa yung lumabas na tail. Bakit ko pinagsabay ito? Kasi nga, dito lang tayo kukuha ng data. Hindi natin to ulitin sa susunod pang lesson. So, dito. Kuha dito ng data. 0, ilan yung possibility na lumabas? Isa lang. Yung 1, nakikita nyo naman, dalawa yan. So, dalawang chance na lumabas. Pwede yung nauna dito yung head, dito naman yung, di ba? Dalawang chance. At yung dalawang tail,
isa lang. So ito-total mo lang 'to, 4. Paano paggawa ng probability? 1/4. Ito lang, laging sa over 'to yung total. Dito, 1/4 or 0.25. 25% lang ang tyansa na lumabas, walang tail. Kasi tail yung hinahanap natin, tyansa ng tail. Yung isa yung lumabas na tail, 2/4 or 1/2. 50% ang tsansa na lumabas na isa lang yung tail. Yung dalawang tail, ganun din, 1 tapos 4, 1/4. Ganyan lang kadali ang paggawa ng probability distribution. So itinitable natin 'to lalo na kung gagawa kayo ng research, bar graph lang. Halimbawa, dito sa baba yung values ng t natin. Ito, 0, 1, 2, 0, 1, 2. At dito sa taas, yung probability natin, yung frequency, gaano kataas? 1, 2, 1. So una, 1, 0, and 1. Sa pangalawa, 1, tapos 2 dito, kasi nga 50%, kung i-add mo 'tong dalawang box na 'to, equal, 'di ba? Pangatlo, ganyan lang yung paggawa ng probability distribution, pati yung graph. Ganito lang yung ginagamit natin, napakadali, 'di ba? Example tayo ng iba pa. So, merong 5 bolang orange at 6 na violet. So, magdo-draw lang daw tayo sa urn. Ito yung urn natin or jar. Magdo-draw lang tayo ng 2 ball. Kukunin natin yung random variable. Yung hinahanap natin dito is bibilangin natin yung violet balls. Ito yung kung ilang tsansa ng probability din natin. Ito yung tinitest naman natin. So, simulan na natin. Gawa tayo ulit ng table. Gawa na tayo ng table. Mas madali kasi dito nakagawa na. So, ano yung mga tsansa na lumabas? Pwede una, pagbunot mo ng una, orange siya. Tapos pagbunot mo naman ng pangalawa, orange ulit. So, ang mangyayari dito, orange, orange. 'Di ba? O kaya, orange naman, sa sunod mong bunot is violet. So, orange and violet. Yung pangatlong bunot pwedeng lumabas. Unang bunot mo is violet, tas sunod is orange. Kasi ang dami namang bola niya, no? So, ito yung mga posibleng lumabas. Panghuli, ano bang pwede? Lahat violet. Halos parang sa piso din. So, violet, violet. So, ilan yung violet dito? Wala. Isa, isa, dalawa. Ganun din, di ba? Iba lang yung binigay na example, pero yung pagkuha ng random variable, ganun pa rin. Sobrang madali. Kahit ano pang gamiting bagay dyan. Conclusion natin, ganun din. So, tulad ako, ganun din. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Gawin din natin to. 0, 1, 2. Frequent dito, 1. Kasi isa lang. Ilan yung 1 natin dito? Dalawa. Yung 2 natin dito, isa lang. 4 ulit, 1/4. In-explain ko na to kanina. Tapos ito, 2/4 or 1/2. So, sa table natin, di ko na-explain masyado para yung oras natin di masayang. Ganun din yan. 'Di ba? Ang dali, 'di ba? Sobrang dali kaya pinagsabay kong topic na 'to. For 1 week 'to eh. Ganyan lang yung paggawa ng probability distribution at random variable. Gagawa lang kayo ng table, tas conclusion. Ang dali, 'di ba? Okay. Pahirapan natin yung sarili natin. So, dalawang dice naman, ang hanapin natin yung mga frequency ng sum total number of dots natin. So, i-add natin kung ano yung result ng dice natin. Ano-ano ba yung mga result natin na pwede dito? Di ba madami? Kasi 6 yung sides nito. So, dito pwede 1, dito pwede 2, magiging 3 yan. Di ba? So, isinulat ko na dito kasi yung output ko nga hindi pa masyado kagandahan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides of dice. So, yung result natin pwede 6 times 6 is 36. So, may 36 possibilities tayo ng pair of dice. Masyadong hindi na kailangan i-explain, di ba? Pwedeng 1 dito, pwede dito. Yan yung mga result natin na pwedeng lumabas sa dice. 3 yung isa 1. Ganyan yung mga, so 36 to tandaan nyo.
I-table lang natin siya, huwag kayong matakot kahit marami yan. Ano yung mga possibilities na sum of number natin? Pinakamababa is 1 plus 1. 'Di ba? Ito yung sum ng dalawang dice is 2. Yung 3, 4, and so on and so forth. 12 yung pinakamalaki natin kasi wala nang tataas dyan. Kasi 6 yung pinakamalaking number ng dots natin sa isang dice. 6 plus 6 is 12. Ngayon, yung gagawin natin, kung sa research nyo man to o sa kahit ano, same din sa kanina, ilalagay nyo lang yung mga value dito. So, ilan yung possibilities ng dice? 1 and 1 is 2. Wala nang iba. Sa 3, 1 and 2, 2 and 1. Sa 4, 1 and 3, 3 and 1, also 2 and 2. Diba? Well, sa 5 naman, 1 and 4, 4 and 1. Walang mauulit dito kasi itong number na to, itong set ng dice na to, hindi pwedeng ilagay sa iba. Alam kong walang mauulit talaga. Next is 1, 5, 5, 1 para makuha yung 6. Yung 7, ganun din. 2, 5, 4, 3, 3, 4. Baliktaran. Napansin nyo ba yung arrangement dito? Dito, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 15. 15 dito. 15 dito. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 36 sets. Tama, di ba? Tama yung pagbilang natin. Ganyan lang kadali. Ganyan lang kadali yung random variable natin kahit ang hirap. Tapos, conclusion ka lang. The values of the random variable x, yan na. Kanina 0, 1, 2, ito na yung mga value natin. Ito na yung hinahanap natin. Ganyan lang kadali, di ba? Ganyan kadali. Now, paano naman yung probability distribution? Madali lang yan. Tulad ng kanina, yung ginawa natin, isinulat lang natin, kailangan lang natin yung data na to. Kaya magkasabay to. Actually, ibang topic to Pero in case hanapin sa inyong probability distribution, ito na. Ito din yung gagamitin nyo. Kaya kailangan alam nyo paano magkuha ng random variable. Ilang kabeses or gano'n ka-frequent lumabas yung 2? 1. Yung 3, binilang mo lang naman, 1, 2. So, magiging 2. Yung 4 is 3. Yung 5, ilan yung 5? 4. Yung 6, 5. Kung nasundan nyo. Yung 7 is 6. Yung 8 natin, pababa yan. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan o. Isa lang, dalawa, tatlo, apat. Sana nakakahabol. Yung probability natin dito, itutulang natin itong lahat. Tulad ng kanina, 36 to. 36 sets of dice, di ba? Kaya natin-check natin. Probability natin, 1 over sa total, 36. Pangalawa, 2 over 36. Or 1 over 18. Bakit 1 over 18? Divisible ba to divisible ba to ba ito? 'Di ba? Yes, divisible. So since divisible to, itong dalawa, 2 divided by 2 is 1. 36 divided by 2, 18. Ganun din sa 3 over 36. Pwede din siya sa divisible by 3, magiging 1 over 12. Dito naman, 4 over 36 or 1 over 9. Sa 5, hindi naman siya divisible by 5. Yan na yan, 1 over 36, 5 over 36. Sa 6 naman, obvious naman to, 1 over 6. Since same naman yung value natin dito, ganun din yung gagawin natin dito. So, obvious na yan, 5 over 36, 4 over 36, or 119, 112, 118, or 2 over 36, tapos 1 over 36. Ang dali, di ba? Ganyan lang yung paggawa ng probability distribution. Paano naman natin to iti-table? Itong data na to, yung sinulat natin kanina, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, tas 6, 2, 2, 1, ito lang yung pagsulat natin. Value of x, dito yan, dito natin kinuha, 2 to 12. Probability natin, isi-shade lang natin yung dalawa. Hanggang 1 to, dito naman hanggang 2. Sa 3, di ba? Tapos, meron ka ng table. Ganyan lang kadali. Huwag yung pahirapan yung sarili natin.